Hallelujah. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, na ang bagyo po ay hindi rumagasa sa Pilipinas, Panginoon. We're so thankful, Lord God, na ang panalangin po ng inyong mga anak, Lord God, ay patuloy mong dinidinig, Panginoon. At we are asking, Lord God, na mapuno lamang po ng tubig ang mga dam at ito po ay makasapat para sa pangailangan sa sinasabi, Lord God, ng mga news ngayon na merong matinding El Nino, Lord God, na mararanasan, Panginoon. Pero hindi po, meron kaming Diyos at ikaw po yung magsusupply ng lahat ng aming needs, Lord God, according to your riches and glory to our Lord Jesus. Pagpalaan niyo po ang iyong salita, pagpalaan niyo po kaming lahat at ang bawat isa mapagpala at maging pagpapala, Panginoon, sa kanyang katabi, sa kanyang pamilya, sa simbahan at lalo na po sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso ng banal mong dugo. Pakabanalin ang aming mga isip na ikaw lamang po ang aming maranasan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ang pag-usapan natin ngayong umaga ay hawak kamay. So, hawak kamay, yun ang ating when the Holy Spirit leads, okay? Marami po ngayon sa mundo natin, nakakalungkot, no? Yung ayun, pumasok pa sa isip ko yung celebration. Yung inaasahan mo magtuturo ng magandang education, yun pa yung nagpo-promote ng hindi dapat. So, nakita ko yung mga ilang DepEd school talaga, meron silang tarpaulin sa labas celebrating pride. Okay, we're not against the LGBTQs, against tayo dun sa sin na nangyayari, okay? Kasi iba yung promotion nila. Na sabi ko, Lord, kailan ba nangyari sa Pilipinas na sila ay hinara, sila ay pinagbawalan? Ginagawa nga nila, gusto nilang gawin, wala man nagbabawal. Diba? So, ang daming nangyayari. Kaya, pag-pray natin, kasi iba yung nagli-lead ngayon sa generation eh. Diba? Ang nagli-lead ngayon sa generation, meron kayo pinag-usapan ni Pastor Ramayan kaninang umaga. Merong isang pamilya, ito yung pinaproject nila sa social media, pero alam namin kung anong istorya eh. Alam namin kung anong istorya ng buhay, pero ang pinaproject talaga ay kakaiba. Kaya nung makita ko, sabi ko, Lord, ang hirap i-sustain ng ganitong projection na ang totoo, hindi naman ganun. Di ba? Parang napakayaman. Kaya sabi ko, ang ano nito yung pagsusustain eh, di ba? Kaya sabi sa Proverbs, mas okay pa yung tao na nagpapanggap na mahirap kaysa sa na may kakayahan kaysa sa mahirap na nagpapanggap na mayaman na sa totoo naman walang kakayahan. So ang daming way ng mundo ngayon na ang tao nililid sa napakaraming kasinungalingan. Sabi mo nga kasinungalingan. So when the Holy Spirit leads sa Luke chapter 4, basahin po natin. Verse 1, umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. Take note po, umalis si Jesus sa Jordan na puspos. Okay? Sabihin mo nga puspos. Make sure na kada alis mo or kada mga decision mo, ikaw po ay puspos ng banal na espiritu para pagdating mo sa ilang, okay ka. Okay? So, umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Okay? Alalahanin po natin, no, ang mga Israelites po ay for 40 years nasa wilderness. Sabihin mo nga, wilderness. Okay? So wilderness, 40 taon, nando sila sa ilang, pero sa ilang na iyon, nung panahon na iyon, provided. May food, may shelter, nandun lahat. Okay? Pero itong kay Jesus, yung wilderness na ito ay talaga namang 40 araw, hindi siya kumain ng buong panahon na iyon, kaya gutom na gutom siya. Okay, sino na rito nakaranas ng gutom na gutom siya? Yung sobrang gutom mo talagang winawasi-was mo mga tao sa paligid mo, makakuha ka lang ng pagkain. Diba? So, gutom na gutom siya, kaya sa verse 3, sinabi sa kanya ng dyablo, basahin po natin, sinabi sa kanya ng dyablo,
Okay? So, ang ganda ng sinishare kahapon ni Kuya Che regarding sa bato, napaka-passive lang ng bato. Hindi yan gumagalaw. Okay? Tapos solid pa. Tapos talagang wala. Wala. Wala yung maibibigay sa'yo na kahit na ano, maliban sa iba to, may sa kaaway mong hindi nagbabayad. Okay? Mga kaaway mo na nanlamang sa'yo nung araw. Tapos mga kaaway mo na binuli ka nung high school ka. Tapos yun. Naisip ko lang. Okay. Naalala ko nung elementary ako eh. Yung kaklase namin, nilagyan namin ng mga bunot sa ano, sa bag eh. Tapos napagalitan kami ng teacher namin. Wala. Yun lang. Share ko lang. Okay. So sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Verse 4, sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Verse 5, basahin po natin. Verse 6. At grabe no, yung sinasabi po dyan sa verse 16, lie po iyan. Okay? Sabi mo nga lie. Lie po iyan dahil wala namang pong pag-aari ang Diablo sa mundo. Maliban sa payagan siya ng tao na tinatawag na foothold. Ito na yung galing sa tao. Okay? Kaya nung one time na si na Eva at Adan ay nandun, si na Eva at Adan ay nandun sa sa garden, okay? Tinawag, ang unang approach sa kanila ng serpent ay, totoo ba? Totoo ba? Sabi pag kinain daw namin yan, mamamatay daw kami. Okay, lie. Ikaw na nga yung first hand na naka-receive ng word, pero meron ka pa rin pag-aalangan na totoo kaya. Okay, pero yung sinasabi po rito ni Satan, ito po isang buong lie, wala pong pag-aari ang Diablo. Okay, maliban sa ibigay ito ng tao sa kanya. Okay? Maliban sa ibigay ito ng tao sa kanya. Na binawi na ito ng Panginoon. Nung panahon na si Jesus ay namatay, nakalagay po sa Bible, siya ay nanaog at kinuha niya ang lahat ng para sa atin at ibinalik na iyon sa atin. Sabi mo, authority. So itong sinasabi rito ni Satan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito. Pinapakita sa kanya kay Jesus yung karangyaan ng mga kingdoms na yon. Dahil ipinagkatiwala nito sa akin. Pero ang sabi ni Jesus, lahat ay pinagkatiwala sa akin. Okay, lahat ay ibinigay na sa akin. Established na yan before pa mangyari itong part na ito. Okay, alam na ni Jesus na ang lahat ay ibinigay na sa kanya. Bago pa man mangyari itong discussion na ito sa kanya ng pagle-lecture sa kanya ng devil. Kaya sabi sa verse 7, kaya kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo lahat yan. Okay, ang ganda ng offer. Sabi mo nga offer. Kaso lie eh. Kasinungalingan. Hindi totoo. Hindi nag-e-exist. Okay? Pero sumagot si Jesus. Basahin po natin verse 8. Okay? Ang gusto ng devil, Satan, sambahin siya. Hindi pwede. Kasi yung worship ay para lamang kay God. Kasi itong si Satan, si Lucifer before, siya po ay isang angel na lahat ng instruments nasa kanyang katawan. Okay, bahista, keyboardista, drummer nandun, okay, tambourine, nagpa-plug pa, lahat ng instrument nasa kanya. So siya ang nanguhuna sa paglilid ng worship. Nakita niya ang lahat, grabe, matindi. Parang gusto ko maupo sa inuupuan ng Diyos. Nakita yun sa kanya. Kaya siya, sa Ezekiel, nakalagay doon na siya ay itinapon. Okay?
Tinapon siya at anong nangyari, dito sa verse 7, gusto niyo ng worship na yon na para lang kay God. Kaya sinabi ni Jesus, sinasabi ng kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Okay? Ito po ay isang napakalaking double, triple na sabihin na, excuse po sa term, sampal kay Satan kasi dapat siyang magbigay nun. Pero kinukuha niya na dapat siyang sambahin. Pero hindi nag-give si Jesus. Pagkatapos, verse 9, basahin po natin. Pagkatapos, verse 10. Eleven. Okay. Yung pong sinabi niya sa verse 1, makikita niyo po yun sa Deuteronomy. Okay, sinabi diyan na huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kasi nga yung mga Israelites, lagi nilang tinetest si God. Lalo na expose yung heart nila. Kaya si God talagang nanggigigil na eh. Pero praise the Lord, wala nangyaring man. Okay, so sa verse 8, sinasabi sa kasulatan, okay, sa verse 9, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem. Okay. Wala pa pong triumphal entry, pinipilit na ni Satan na maging king si Jesus without the cross. Okay. Shortcut. Binibigyan niya ng shortcut si Jesus. Dinala siya ng diablo sa Jerusalem sa pinakamataas na bahagi ng templo. Okay. At sinabi sa kanya, pati hulog ka. Doon sa John, nung pumasok si Jesus doon sa kwento doon, gusto na siyang gawing king ng mga tao. Okay? Gusto na siyang gawing hari ng mga tao, i-declare na siya as king, pero hindi. Ang sabi ron ay, siya ay nag-escape. Siya ay tumalilis. Kasi nga, hindi pa time. Pero itong si Satan, nag-o-offer ng shortcut. Walang kahirap-hirap, hindi ka mamamatay sa cross, hindi ka ililibing, walang mangyayari sa yung flagellum na parusa. Napakadali. Okay? Pero sinabi ni Jesus, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay? Huwag mong subukan. Okay? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ibinalik ulit ni Jesus kay Satan yung word, yung Diyos mo, na iniwan mo, huwag mong subukan. Dahil sinasabi ng kasulatan, hindi pwede. Matapos siya tuksoin ng diablo, verse 13, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Okay? So when the Holy Spirit leads, number 1, He empowers us to overcome the flesh. Okay? So sinabi ni Jesus sa verse 4, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ito yung inoffer ni serpent dun sa garden kay Eve na lust of the eyes, lust of the flesh. Okay? Pero sinagot ni Jesus, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. He empowers us to overcome the flesh. Ang flesh po natin, kahit kailan po, hindi po yun makukontento. Okay? Kahit kailan din makukontento. Lalo na ngayon sa panahon natin, napakaganda, napakapogi ang ginagawa ng filter. Iba eh. Iba yung conditioning. Pogi ko yung araw na to Pagtingin mo sa lamin, parang hindi naman. Pagtingin mo sa filter, hindi, parang saan ka maniniwala? Doon sa salamin mo sa bahay o doon sa filter ng internet. Di ba? So, ang flesh po, hindi po yan kahit kailan makontento. Sabi po sa Kawikaan, basahin po natin.
Okay? Kung palakain ka, pigilan mo yung sarili. Okay? Kung masiba, matakaw, kung glutonostok yung iyong appetite, grabe, lupit nun, no? Hindi pa luto yung pagkain, nakakain mo na, di ba? Yung gluttony. Di ba? Kung palakain ka, pigilan mo yung sarili. Okay? Kasi nga, hindi lang naman doon nabubuhay ang tao. So, when the Holy Spirit leads us, He empowers us to overcome the flesh. Si Jesus, for 40 days, siya po ay talaga naman, in-overcome niya yung kanyang flesh. Okay? And the Word became flesh. So, dinala ito sa wilderness. Minsan, akala natin si Holy Spirit, dahil siya ay ito sa ating interpretasyon, na palaging maayos, madali at matagumpay ang buhay na pinagdadalhan niya sa atin. Pero before po yun, meron pong wilderness. Okay, sabi mo wilderness. Ang wilderness po ay isang lugar ng matinding sitwasyon na wala doon yung comfort na ibibigay sa iyo. Okay? Kung nung wilderness noong panahon ng mga Israelites ay provided dito sa wilderness na pinuntahan ni Jesus, ito po ay mainit, mabato, walang puno, walang comfort. So for 40 days, si Jesus po ay nandun lang. Ito po yung lugar na talagang ihiwalay ka eh. Set apart ka. Talagang susubukin hanggang sa ikaw ay mahambol. Okay? Hanggang sa ikaw ay mahambol. So, yung comfort zone po na ito na binibigay ng mundo, inaalis tayo doon ng Panginoon para makafocus ka kay God. Kaya sabi ni Jesus, yung mga bagay na ini-aim ng flesh natin, ito yung ini-aim ng mga pagans. Yung mga pagans, ito yung mga tao na walang relasyon sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pagan. Okay? So dito po sa wilderness na ito, tuyot po ito. Walang tubig. Mabato, mapanganib, nandun na lahat. Hindi madali magstay doon. Kung ikaw ay dalhin sa wilderness ngayon, mapunta ka nga lang sa isang lugar na walang signal, hindi ka na mapakali. Ano ba yan? Walang signal? Huwag nga tayo bumalik dito. Diba? Naalala ko dati, mayroong isang kabataan na wala. Talagang kami lahat naghanap. Okay. Naghanap kami. Pinunta pa namin ni Pastora May yung bahay kung nakita na ba yung bata. Kaya nung makita namin, sabi ko, wag mo muna uli pupunta sa isang lugar na walang signal. Yung pala, napunta sa Daraitan, walang signal doon. Okay? So, kung ano na nangyari, kung ano na naisip namin, ganyan-ganyan. Kaya nung makita ko talagang piniga ko yung balikat eh. Huwag mo na ulitin nyo kasi nag-alala lahat. Hinahanap namin kung saan na kami naghanap, sa basurahan. Basurahan talaga yun. So, ang dami. Okay? So, ito yung lugar na walang kasiguruhan na kung saan ang tanging natitira na lang sa iyo kung ikaw man ay nasa ganitong sitwasyon ay yung relasyon mo sa Diyos. Okay? So dun sa paglilid sa atin ni Holy Spirit, He empowers us to overcome the flesh. Okay? He empowers us to overcome the flesh. Sa tindi at gitna ng gutom ni Jesus, ang unang present ni Satan, food. Pag kayo po ay nag-search, ano yung pangkaraniwang pinagmumulan ng karamdaman ng mga tao, lahat galing sa food. Ang food po ngayon ay ibang-iba sa food nung araw. Ang food po ngayon ay napakaraming preservatives. Nagkaroon nga po ng pag-aaral eh. Kinuha yung burger ng isang fast food chain at inimbak ni hindi nabulok. Ang french fries ni hindi nasira. Okay?
Kaya alam mo yun, sa sobrang dami ng preservatives, ito na yung kinakain ng tao. Kaya yung mga tao, maaga mabulok. Diba? Diba? Ang daming nung araw, hindi eh. Naalala ko dati, ang panuka namin sa sinigang ay hinog na mangga. Hilaw na mangga. Ang tamis nun. Matamis yan. Hilaw na mangga, hilaw na sampalok, lalagain pa namin, tapos durugin ko yun, tapos sasalain namin. Asin lang. Okay? Walang magic. Walang umami. Walang ganun. Hindi yung ginagamit. Diba? So lahat ng bagay ngayon ay ginagawa ng kaaway, parang tao masira. Pero si Holy Spirit empowers us to overcome the flesh. So ipinakita rito na si Holy Spirit ay hindi nag-empower para sa pansariling kaginhawahan laang. Okay? Anak, gusto ko feeling good ka lang palagi. Hindi ganoon. Ayaw ni God nun na masyado tayo mako-comfort. Kasi nga, kung gano'n na mangyayari, magpapalaki si God sa atin ng mga spoiled, born-again Christian. Wala kayo sa akin. Pag nag-pray ako, sinasagot agad ni God eh. Kasi close kami. Wala kayo sa akin. Kahit nakasarado ang Bible, kabisado ko yan. Page to page. May sumali sa ganong talent. Tawan-tawa talaga ako. Sabi nung judge, what did you do? I'm the fastest reader of the world. What did you do? I do. Tapos na. Mula na, hindi na siya nakita ulit. Okay. Ayaw ni Holy Spirit na ikaw ay magiging komportable na laang palagi. Merong kailangan tanggalin sa atin. It empowers us to overcome the flesh. Okay? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina. Kaya nga one time sabi ko kay Lorin, anak, ano napansin mo sa mga gamot na ibinibigay ng mga doktor? Mapapait. Ang sama ng lasa. Nung na COVID kami, yung ivermectin na iniinom ko, take lang ako ng take eh. Nung nagkaroon na ako ng pang-amoy at panglasa, amoy patay na hayop pala. Amoy nabubulok na karne. Sabi ko, ito pala lasa nito. Okay? So, ang gusto ng kaaway, sirain tayo. Pero si Holy Spirit, gusto niya i-overcome mo yung flesh mo. Okay? Sabi po sa Roma, basahin po natin sa Roma. Sabi po dyan, basahin po natin, sapagkat ayon, pero okay, hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu, masusupil natin yung flesh, yung ating pagiging sinful. Okay? Hindi pwedeng ikaw palagi ang magmamanipulate para ma-overcome isang bagay. Kailangan natin sa Holy Spirit. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Okay lang yan. Minsan lang naman eh. Hindi mo napapansin, yung minsan mo ay napapadalas na. Okay. Minsan lamang natin ay naging dire-diretso na. Pag may nauso, ganito, ganyan. Nauso yung 10,000 steps. Wala akong lugar na nakita na wala naglalakad. Lahat naglalakad. So, lahat may relo. Meron ako nakita pagkatapos sila maglakad, may tumigil sila sa bilihan ng burger. Sayang naman yung paglalakad. Okay. Meron tayong 10,000 reasons for my heart to find. Praise the Lord, oh my soul. Diba? Sa Galatians, nakalagay po dyan, basahin po natin.
Mamuhay tayo ng ayon sa nais. Ano ba yung gusto ng banal na Espiritu? Ano ba yung gusto ni Holy Spirit? Para hindi natin mapagbigyan yung flesh natin. Lagi nating nako-comfort yung flesh natin. Kaya nga tayo mayroong tinatawag comfort food. Tanungin mo yung katabi mo, ano bang comfort food mo? Di ba? Ako, liempo. Pag nakakita ko ng liempo, parang nawawala ang mga problema ng mundo. Di ba? Kaya sabi ko kay Ate Tina kanina, Ate Tina, kung masyadong lambutan, gusto ko lumalaban sa ngipin ko yung karne. At sabi ko, medyo, ang hirap nung pagkagat mo, lusaw agad eh. Di ba? Maganda yung nakikipaglaban, di ba? Okay, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Ano yung gusto ni Holy Spirit? Iyon ang gawin natin. Okay, ano yung gusto ng Holy Spirit? Iyon ang gawin natin. Kaya sabi ni Jesus, gusto niyong gawin yung mga gusto niyong gawin, kaya ito yung mga nangyayari sa inyo. Kasi nga yung flesh, palagi na lamang yung sumisigaw. Feed me. Sabi ng Bible, ito yung kahit kailan hindi makukontento, yung flesh. Tsaka yung sementeryo. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ay sa inyong makasalanan pagkatao, pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu. At sa Galatia, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Si Jesus, bago siya makapunta sa ilang, siya po ay puno ng Holy Spirit. Bago ka pumunta, mag-desisyon sa isang bagay, make sure puno ka ng banal na Espiritu. Pastor, paano po ba ako mapupuno ng banal na Espiritu? Adi, humingi ka. Okay? Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung kayong mga masasamang ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, ang aking ama sa langit, nagbibigay ng mabuti. At ito yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon na pag-alis niya, tuturo niya sa atin ang lahat ng hindi natin alam. Na dati yung sin ay okay lang, pero nung si Holy Spirit dumating na, may conviction na. Na mayroon pala akong kailangan ayusin sa sarili ko, mayroon pala akong kailangan linisin sa buhay ko, mayroon pala akong kailangan na i-let go sa buhay ko. So, hindi yung puro ako na lang. Hindi yung puro ako na lang. Hindi yung puro pang sarili na lang iniisip. Yun ang gusto ni Satan eh. Isipin mo yung sarili mo. Okay? Ang gusto ni Satan ay palagi kang feel good. Gusto ni Satan palaging marinig natin na tayo pinupuri ng paligid natin. Meron ako nakitang meme eh. Nagkaroon siya ng ka-chat. Sinendan siya ng picture. Sabi niya, gusto kong suot mo ito rin nasa picture pag nakita tayo. Nakita na sila. Hawak niya yung cellphone niya, tinitingnan niya yung kausap niya. Ang layo. Mukhang nanay. Dito mukhang anak. Mukhang nanay. So, ang gusto ng kaaway, lahat ng lie, maging totoo sa ating buhay. Minsan, pinagbibigyan natin yun. Okay? Minsan, pinagbibigyan natin yun. Minsan, pinapayagan natin yun. At hindi yun okay. Kasi ang gusto ng dyablo, yung flesh mo ay palaging busog. Pero pinapakita natin dito sa ating pinag-uusapan, when the Holy Spirit leads, He empowers us to overcome the flesh. Okay? Flesh. Laman. Hindi yan nakukontento kahit kailan. Para yung sikmura mo, kailangan niya kumain palagi. Kailangan palagi yung punuan dahil pag hindi mo yan pinunuan, ikaw rin ang mahihirapan. Pero kapag sinaway mo naman, ang sabi po ng Bible, yan ay parang
asong turuan. Hindi na yan na magiging boss. Ikaw na ang sasaway. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na. Okay? Overcome natin yung flesh natin sa tulong ng banal na Espiritu. Huwag tayo mag-project na eto tayo, pero totoo naman, hindi naman. Doon tayo sa tama lang. Okay? Alam niyo po kung pag kayo nagkaroon ng sasakyan, ang tingin sa inyo ng mga tao, napakayaman niyo. Pero hindi po yung totoo. Pag tayo nakabisa napakaganda, ang tingin sa atin ng maraming tao, ang dami natin pera. Pero hindi po yun totoo. Sapat. Sapat lang. Okay? Pero hindi tayo nagpo-project. Kaya kung tayo po palagi nagpo-project ng lie, tayo rin na mahihirapan pagdating ng dulo. At hindi yun madali para sa atin. Diba? May kumalat nga sa social media nagpa-bless nung na-hire niya na bahay. Nagpa-bless nung isang staycation. Ano pinoproject nun? Same. Na sa pinoproject ng kaaway, gusto niya maging komportable lang tayo sa buhay. Kahit na lie pa yan. Okay? Sa networking. Nasama po ako dyan. Okay? Ay, hindi pala ako nasama. Naisama lang. Tapos, nag-observe lang ako. Sabi ko, Lord, parang mga tao rito nagpapanggap lang. Merong isang tao, nanghiram siya ng napakaraming pera, tapos nagpa-picture. First payout ang post. Pero ang totoo, hiniram lang yung pera. Nagpa-picture sa sports car, nagpa-picture sa bagong SUV, pero hindi sa kanya. Pero ang post, resulta ng pagsisikap. Pero hindi po totoo yun. Okay? Wala pong shortcut. Ang flesh marami. Pero sa Lord, hindi po siya nagtuturo ng shortcut. Si Jesus mismo dumaan Diba? Ang una niyang, pagkatapos siyang mapuspos ng banal na Espiritu, una niyang direction, wilderness Hindi shortcut. Pwede naman pagka-baptize niya, boss, diretso tayo sa Jerusalem. Let's do it. Pwede naman ganun Pero hindi After mabaptize, nilid siya ng Holy Spirit sa wilderness, at habang siya ay nandun sa wilderness at prayer and fasting, dumating si Satan, tinest siya, for 40 days, nagutom siya, 40 days and 40 nights po ito. Nagutom siya, at gusto ng kaaway, i-shortcut. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka masanay sa ganun. Okay? Huwag puro shortcut. Hindi tayo lalagos sa ganun. Kung ang church ay dumaan sa shortcut, pinilit natin ang pinilit noon, na bumili tayo ng lupa, magpatayo tayo ng building. Teka muna, hindi pwede shortcut. Hindi pwede. Lahat ng ginawang pagtatayo noong unang taon hanggang sa huling taon nung last year, ito po ay sumasalamin sa paparating Di ba? Nung ang church po ay nasa kanyang 12 years, nagpatayo ang church noon ng sarili niyang sanctuary. Kasi nga doon sa naupahan doon sa Black Bahay, doon yung church dati. Mayroong bakanting lote, nagpa-flooring, tapos bumili ng mga gamit, pinatayo yung building, pero Coco Lumber. Sabi ko, Lord, ito po ay picture ng paparating. Kasi hindi pwede itong tumagal ng Kasi nakikita ko yung Coco Lumber, medyo
Pag natutuyo yan, humihina yan. So, hindi siya pwedeng ano. Kaya yun may tukod sa gitna. Kung nakita niyo yung church na may tukod palagi sa gitna. Kasi nga, iniiwasan ko na bumagsak yung bubong. Kasi hindi ko yung kayang pigilan. Takbuhan kayo palabas. Kaya may tukod. Kasi nakita ko yun, lumundo eh. Sabi ko, tukuran natin. Kaya yung may poste sa gitna. Sabi ko, Lord, pag nagpatayo ang church, ayoko na po ng may poste sa gitna. Gusto niyo ba may poste sa gitna para A, tas B? O sa mga A. Sabihin niyo sa mga B, hello. Oh, praise the Lord, wala na. Okay. So ito ay picture lamang na kung sinortcut, dinaan sa shortcut, baka lahat tayo napagod. Baka wala na tayo lahat dito. Pero dahil dumaan sa process, lahat natuto. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Natuto ako. Diba? Palakpan po natin ang Panginoon. Pangalawa, when the Holy Spirit leads, basahin po natin. Hallelujah. He establishes us in the truth against lie. Doon po sa verse 4, verse 8 at verse 12, ano pong mapapansin nyo doon? Ano pong napansin nyo po doon? Verse 4, verse 8 at verse 12. Pansin nyo po, tiga-apat. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay. So sa verse 4, verse 8 at verse 12, lahat ng sinasabi ni Satan, binabatuhan ni Jesus ng sinasabi sa kasulatan. Okay. So si Jesus na nasa wilderness at binabatuhan siya ni Satan ng mga alam naman ni Jesus, hindi kilala nito yung kausap niya. Ako mismo yung word eh. Pero hindi yung pinoproject ni Jesus at hindi sinasabi ni Jesus na, hello, ako yung nasa John chapter 1. Ako yung nasa John chapter 1 na sinasabing word. Pero hindi sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, kasi nga gusto ng kaaway, i-shortcut lahat. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon. Ang sinabi ni Jesus sa verse 4, sinasabi sa kasulatan. Sinabi sa verse 8, sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan. Sa verse 12, sinasabi sa kasulatan. Okay? Lahat may reference. Okay? Lahat naka-reference, may reference na pinanggagalingan mismong word. Okay? So, si Holy Spirit, pag nililitay ni Holy Spirit, ina-establish niya tayo doon sa katotohanan, sabi mo nga, katotohanan, sa lahat ng kasinungalingan ng dyablo. Okay? So, every time na may sinasabi sa iyong dyablo, pumunta ka doon sa word. Ano yung sinasabi ng Diyos sa akin? Ano yung sinasabi ng word ni God sa akin? May nakasulat kasi. So, hindi tayo ignorante, pasin tayo po sa term, na walang alam. May nakasulat. Ang problema, hindi natin binabasa. Kaya tayo palagi tayong talunan. Kaya tayo palagi tayong nabubugbog. Kaya tayo palagi tayong nasasaktan, napapasakitan, nahihirapan. Kasi nga, meron naman nakasulat, ba't hindi ko alam? May sinabi si Satan, sinabi ni Jesus, nakasulat. Even si Satan, alam niya yung mga nasa Bible. Sinabi pa lang ang nasusulat. O sige, nasusulat. Magpatihulog ka. Sa Psalm 91 niya nakasulat. Alam ko yun. Ikaw ay tutulungan ng kanyang mga anghel. Patihulog ka. Merong bala si Jesus. Nasusulat. Huwag masusubukan ng iyong Diyos. Kaya mo napala mo.
na-kick out ka sa heaven. Diba? So every time, tayo po ay nililid ni Holy Spirit, He establishes us in the truth against all lies. Ano yung mga lie na yan na ginagawa mong pilit na totoo? Hanggang dito na lang kami. Abangan nyo kami sa susunod na kabanata. Ganun ba yun? Hanggang dito na lang. Wala na talaga mangyayari. Hanggang dito na lang kami. Ba't may ganun? Sinasabi ng Bible, darating yung time, hindi na ikaw yung tail, you will be the head. Okay? Darating yung time, masasabi mong God is good dahil sabi sa Psalm, taste and see that the Lord is good. Darating yung time na yun. Okay? Darating yung time, masasabi mong, hallelujah, praise the Lord, kasi nakikita mo lahat ng prayers mo sinasagot na ng Panginoon. Kasi nga si Holy Spirit, in-establish niya tayo doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero si Satan, pinipilit kang isiksik. Diyan ka lang. Totoo yung sinasabi ko sa iyo. Ang sabi pa nga ni Satan, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito dahil ipinagkatiwala ito sa akin at maibibigay ko ito kanino ko man gustuhin. Marami na pong nag-suffer dito. Binenta nila ang kanilang kaluluwa sa dyablo. Nangyari po ito. Totoo po ito. Okay. Per kilo yata yun. So itong si Satan, meron siyang ini-establish na lie. At pag ikaw ay down at nandun ka sa wilderness ng buhay, nagiging totoo yan. Ang ganda na offer. Lahat ng karangyaan, kapangyarihan, kaharian na pinagkatiwala sa kanya, ibibigay sa akin. Hindi yun totoo. Okay? Hindi yun totoo. So si Holy Spirit, in-establish niya tayo para mag-stand tayo doon sa totoo lamang. Ayaw niya ng sinungaling. Ayaw ng banal na espiritu na tayo naglalay. Okay? Ayaw ni Holy Spirit na tayo ay under the lies of the enemy. 2 Timothy chapter 3 verse 16, basahin po natin. Lahat at pagsaway at lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan, pansinin niyo po ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po yan nasulat at naisip lang ni Paul, maisulat nga ito para itong mga taong to ay ano. Walang ganon. Si Holy Spirit, lahat ng writer diyan po sa Bible na ating ginagamit, yan po ay hiningahan ng banal na espiritu para bawat talaytay po diyan ng salita ng Diyos may power. Okay? At mapapakinabangan. Sino may kinabang diyan? Di yung nagbabasa. Sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway. Ano yung kailangan sawayin sa akin? Hindi yung nandito yung ugali ng kapitbahay namin. Masaway nga. Walang ganun. Ikaw ang unang sasawayin. Okay? Kaya ngayon, ginagamit na ngayon yung Bible. Sinasabi nila na mahal sila ng Diyos at iniintindi sila ng Panginoon. Ayaw namang basahin yung mga bagay na against doon sa kanilang paniniwala. May nakausap nga akong Catholic eh. Sabi ko, ba't di niyo po tinuturo yung nasa Exodus chapter 20 na pangalawang utos? Kasi nasa Bible niyo po. Bible niyo yung binuksan ko. Nasa Bible niyo po, huwag kang sasamba sa anumang gawa ng kamay ng tao, nasa langit man, nasa lupa, o nasa ilalim ng tubig, o kung saan man. Ayaw ni Lord nun. Ang sagot sa akin, wala kami magagawa dyan. Dahil iyan lang ang binababa sa amin. Okay?
Hindi pa ako Kristiyano. Ay, Kristiyano pala ako pero di pa ako pastor. Pero noon pa man, Catholic pa ako noon, binabasa ko na yung Bible. Ba't hindi ito pinipreach sa simbahan? Yung about sa ano. Tapos sinina ko yung nakalagay sa labas ng simbahan namin noon. Wala yung pangalawang utos. Yung sinasabi ng Bible, magtagpas ka dyan ng part ng word, may pananagutan ka. Pero ba't hindi na isasama? Kasi nga, domino effect yan eh. Okay. Tapos ngayon, ang dami nang lumalabas, hindi namin sinasambayan. Bakit nyo binubuhat? Bakit nyo pinupunasan? Okay. Ay sabi ng Bible, may mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi ka maabot. May paa pero hindi makalakad. May tenga pero hindi ka marinig. Ang sabi ng Bible, yung mga sumasamba sa ganito ay matutulad din sa sinasamba nila. Bingi, bulag, hindi makalakad, hindi makaabot. Nasa Bible po yan. Okay? So kung tayo po ay ginagabayan ng banal na espiritu, dadalhin yan tayo sa katotohanan ng buhay. Okay? Sabi mo katotohanan. Kaya every time si Jesus may sinasabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Pinagtibay ng unang word at sinundan pa ng pangalawang word. Mas naging matatag. Kaya sabi diyan, ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ayaw ng Lord na tayo po ay may baluktot na pamumuhay. Ayaw ng Lord na lalamang tayo ng kapwa. Ayaw ng Lord na tayo po ay nang-aapak ng kapwa. Ayaw ng Lord na tayo po na sinasabi na born again ay masama ang pagtingin sa iba. Ayaw ng Lord ng ganun. Make it possible, sabi ng Bible, na ikaw ay mamuhay sa kapayapaan sa iyong kapwa. Hindi naman nakalagay sa Bible na sa kapwa mo lamang born again, ikaw magkaroon ng ganun. Sa lahat. Okay? Meron pa nga born again na naging dating daan. Nalaman ko, gusto akong kausapin. Sabi ko, hindi po ako interesado sa ganyan. Kasi alam ko nang pupuntahan eh. Meron akong classmate, ganyan. Gusto rin akong makausap. Kasi nasama sa ganong sekta. Sabi ko, magkaibigan tayo. Pero kadadaan sa amin. Hindi ko sinabing ganun. Sabi ko, magkaibigan tayo. Para tayo pag-usapan. Diba? Lalo na sa politics ngayon, huwag yung pag-usapan niya kung kayo masisira lang magkaibigan, lalo't magkaiba ang inyong pananaw sa politics, huwag. Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Okay? Make it your ambition to lead a quiet life. Sabi ni Pablo. Pananaw mo yan, I respect you. Pananaw ko to, I respect me. Pero huwag na tayong mag-usap, magtalo pa. Kasi friendship tayo eh. Or gusto mo, FO na lang. 60 years old, gusto mo FO? Hindi, UFO. Okay. Naging terrestrial yun. Ephesians chapter 4. Side po natin. Verse 15. Upang hallelujah. So malinaw po dyan na sinasabi ng word na tayo po, pag naabot na natin yung ganitong klase ng spiritual maturity, ay hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bagong isip at nadadala sa iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang na ang hangad ay dalhin ka sa lahat ng kamalian. Okay? Alam nyo ba, ang tao nagmula sa unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Kung ang tao mula sa unggoy, bakit may mga unggoy pa rin? So sila ba ay magiging tao din? Pag nag-birthday sila? Hindi, di ba? Nilika tayo, wala pong nangyaring evolution. Bigla ka na lang pumutok sa kalawakan, tapos
Nakita ko lang yung sa commercial eh. It became Coco Crunch, di ba? Walang ganun. So, ang daming mga turo na ang hangad lang naman ay lituhin ng mga tao. Pasintabi po, mahal po ni God ang mga LGBTQ. Totoo po yan. 100% mahal na mahal ng Diyos. Pero hindi yung sin na pinapamuhay. It hurts me so much, wow English. Nung makita ko na nagkakaroon na ng pagtataas at pagbabahagi-bahagi ng bread, ng communion. Ang sakit nun. Nasaktan ako doon. Sabi ko, Lord, ang hirap. Pinipilit na maging totoo yung lie. Hindi po pwede. Maniniwala ako kung aawayin yung mga Muslim. Ba't walang umaaway sa mga Muslim? Ba't puro born again lang inaaway? Ang born again kasi, biblically speaking, mga maibigin sa kapayapaan yan. Wala pa ako nakitang sekta na bumatikos ng Muslim. Wala pa. Pero yung mga born again, palagi isang pastora nagpipreach sa LGBTQ parade, minamak talaga eh. Sumasayo ng kalaswaan, nagsasalita, dine-dirty finger pa yung pastora. Sabi ko, Lord, ang pangit na ng itsura. Yung rainbow ay naging pride. Yung rainbow ay naging pagmamalaki, pagmamataas, pagmamapuri, pang-aapak ng mga tao. Ito po ay pangako mo noong panahon na nalubog ang mundo sa baha. At lumitaw ito at sinasabi na hindi mo na muli gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero binaluktot ng binaluktot at ito nangyayari. Mga taong nanlilin lang na ang hangad lang naman ay dali ng mga tao sa kamalian. Colossians, nakalagay po dyan, basahin po natin. Mag-ingat kayo at okay, so malinaw po sa Bible, ang mga tradisyon at mga bagay na ito ay pamamaraan lamang ng mundo, hindi galing kay Christ. Okay? Hindi galing kay Christ. Saan po sa science nangyari, pasintabi po ulit, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Saan sa science na sinasabi na yung fetus, pag yan ay lumaki na at lumabas na at yan ay babae o lalaki at paglabas sa kanyang tamang edad, siya ay pwede mag-decide anong kasarian ang gusto niya. Saan yun? Biblically speaking, wala po yun. Sa Bible, wala po yun. Na pagtungtong mo ng ganitong edad, you decide for yourself. Gusto mo maging ganyan, ganito, ganyan, you decide. And I will bless you. Wala po yun sa Bible. Wala po yun sa Bible. Karimari-marim sa Diyos. Ang sinasabi ng Bible, huwag magbibihis ng panglalaking bihis ang mga babae. Sinasabi ng Biblia, huwag magbibihis ng mga pambabaeng bihis ang mga lalaki. Sinasabi yun sa Bible. Pero ang mundo, ginagawa yung magandang filosofiya na pinapalibutan ng maraming kulay para magmukhang totoo, pero hindi mo lang kay Kristo. Okay? Basta masaya ka, gawin mo yan. Dahil ang gusto ng Lord, happy ka. Wala po yun sa Bible. Ang may sabi ng gusto ng Lord, happy ka, ay si Enrile. Ang gusto ko ay happy ka, si Enrile po yun. Hindi po yun. Senador po yun. Hindi po yun si God. Okay. So kung tayo po ay mananatili sa kasinungalingan ng dyablo, tayo po ay may pananagutan sa Diyos. Okay? Darating ang time, guys, ganito may pananagutan po tayo sa Diyos. Darating ang time. Kahit gaano pa ka-projected ang ating buhay, kung tayo po ay hindi namumuhay sa gusto ng Panginoon para sa atin, pagharap natin sa Diyos, depart from me, you evildoers.
Lumayo kayo sa akin kayong mapaggawa ng masama. Ang sinasabi ng Bible doon na sinabihan ni Jesus ng ganon ay yung mga, Panginoon, nag-preach kami ng gospel. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demons. May ano pa nga po, may mga bulag pa nga po nakakita eh. Anay po namin ginawa. Pero sabi ni God, hi, di ko kayo kilala. You do not represent me. Hindi nyo ako ginawang sa inyo. Kasi ang ginugusto nyo lang gawin ay yung mga gusto nyo lang gawin. Okay? So mag-ingat po tayo nang hindi tayo madala ng mga walang kabuluhan at mapandayang filosofiya ng mundong ito. Lahat po yan ay tradition lamang at pamamaraan ng world, pero hindi po yan galing kay Christ. Napakaraming beses ko na po nagmumotor po ako, nagdadrive ako ng kotse. Pag tinawiran ka daw ng itim na pusa, bumalik ka na lang kasi mapapahamak ka. Sinagasaan ko yung pusa. Hindi, joke lang. Hindi ba yung totoo? Nire-review ko yung spirit behind. Sabi ko, I rebuke the spirit behind na yung pag-cross ng pusang itim sa aking dadaanan. Wala akong tinatanggap na curse mula dun sa pasabihan na iyon. Eh, lo and behold, wala naman nangyayari. Praise the Lord. No, kung may tumawid na pusa na itim, kailangan kong bumalik. Inutusan pa naman ako ni Mama. Mama, hindi ako tumuli kasi may pusa eh. Di ba? O may paru-paro sa bahay. Ay, si Lola yan. Lola. Kailan pa naging paru-paro yung lola mo, yung lolo mo? Di ba? Tradisyon. Di ba? Paniniwala. Di ba? Ang dami. Ay, ginugulo ako ng diablo. Ginugulo ako ng kahoy. Paano yung mangyayari? Eh sabi ni Jesus, ay hawak ka niya sa kamay niya. Eh sabi ng Bible, hawak ka pa ng tatay niya. So paano ka makukuha ng diablo sa kamay ng Diyos? Kailangan i-overcome niya muna yung isa at yung isa para makuha ka. Eh, hindi yun mangyayari. Di ba? Hindi yun mangyayari. Araw-araw po nagpipray ako, Lord, ingatan niyo po ang aking mga kasamaan sa church na nagmumotor. Palagi niyo po silang ingatan. Lalo na pag umuulan, sabi ko, Lord, ingatan niyo po ang aking mga kasamaan sa church na nagmumotor. Kasi hindi po yun madali. I pray, Lord God, lagyan mo sila ng seatbelt, lagyan mo ng guide yung kanilang mga gulong para hindi sila matutumba. Nagpipray po ako ng ganun. Kasi ako po nasemplang nasa motor eh. Kaliwa at kanan, pares may tama. At hindi yun maganda. Pero nagpipray ako eh. Lord, cover mo sila. Lalo na si Kuya Marlon, pinagpipray kayo, Panginoon, napakalayo. Isa si Six talagang, isang diretso yan na nakakaantok eh. Lalo na pagkagaling ka sa work na panggabi. Kaya minsan nagtatanong ako kay Ate Gigi, anong si Bito? Eh, Kuya, panggabi si Bito. So yun, matik na yun, magpipray na ako. Pipray na ako na. Hanggat di siya umuwi, hindi ako natutulog. Di, joke lang. grabe devotion eh. Diba? Lagi ako nagpipray. Sa mga kasamaan ko, nagmumotor din. Kasi nagmumotor din ako eh. Lalo na nung si Kuya Simon, madatnan ko talaga sa ospital. Talagang, para talaga siyang para talaga siyang tusino na tinanggalan ng balat eh. Talagang gusto mong kumuha ng kanin. Sabi ko, Lord, never again. Never again. Naisahan, pero never again. Pero hindi ko sinasabing, siguro itong mag-asawang ito may ginagawang di maganda. Kaya nangyari ito sa kanila. Hindi po. Wala po akong iniisip na gano'n. Ang diablo, may palaging plano. Kaya huwag mong papayagan. Sabi mo sa katabi mo, mapipray ka lang. Okay. So lahat po ng lies ng kaaway, ginagawa po yung totoo ng mga sitwasyon natin
kung hindi po tayo mag-iingat. Okay, kung hindi po tayo mag-iingat sa mga bagay-bagay na dapat tayo po ay nag-iingat. Okay? So mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya, mga tradisyon lamang ito at mga pamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, when the Holy Spirit leads, He anchors our identity to reach to our destiny. Okay. Ang barko po, nakakita na ba kayo ng barko? Bangka. Ano ba yung pinakamalit na bangka? Bangkito. Wow, entry ka ngayong araw na to. Nice one. Tandaan ko yan. Pinakamalit na bangka, bangkito. Okay. Canoe. Yung canoe, walang katig yun eh. Yung canoe. Yun yung pinakamaliit na bangka. Okay. So ito pong barko, meron po siyang anchor. Okay. So yung anchor na ito, ilalaglag po sa tubig, sa dagat, or kung saan man. At yan yung hahawak sa buong barko. Kahit po napakalakas ng alon, napakalakas ng hangin, kung yan ay nakaangkla, hindi po yan sasadsad kung saan. Kasi nakaangkla. Okay? Sabi mo, angkla. Okay, angkla. He anchors our identity to reach our destiny. Sa verse 3, verse 9, basahin po natin, nakalagay po dyan, sinabi sa kanya ng dyablo, okay, sa verse 9, okay, so ang mga tukso po ni Satan ay palaging nagsisimula sa kung ano ikaw sa harapan ng Diyos. Iyon ang palaging ginagawa ng dyablo. Yung identity mo ay i-discarril niya para makita mo wala kang pag-asa. Pero hindi ganun eh. So when the Holy Spirit leads, He anchors us our identity to reach our destiny. Sinusubukan ng kaaway na ipagpalit ni Jesus yung kanyang identity sa power. Kaya pinipilit ni Satan, doon sa binasa nating verse, kung ikaw ang anak ng Diyos. Inulit pa sa verse 9, kung ikaw ang anak ng Diyos. Okay? Hindi niya malito si Jesus eh. Kasi nga, siya yung anak ng Diyos. Okay? Tayo po, ang gusto ng kaaway, tayo po ay malito. Ang gusto ng dyablo, palagi mong pagdudahan yung value mo. Ang gusto ng kaaway, pagdudahan mo yung value mo. Ano bang halaga mo sa Diyos? Parang wala lang naman ako eh. Ako'y katulad lamang ng isang alikabok, lilipad-lipad. Saan mapunta? Sa loob ng aircon, sa ventilador, kahit saan pwede. Wala lang ako, wala akong value. Sino nagsabi sa yung wala kang value? Si Satan. Okay. Wala na akong halaga sa mundong ito, mabuti pang mamatay na lang ako. Wala naman nagmamahal sa akin. Sino nagsabi? Satan. So sa kagutuman ni Jesus for 40 days and 40 nights, sinabi sa kanya ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos. Sa verse 9, kung ikaw ang anak ng Diyos. Paulit-ulit. Okay? Pero tandaan po natin na sa Roma chapter 8, nakalagay po dyan, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay pareho nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Okay? Nung tinanggap mo si Jesus, matik po ikaw ay sinelyohan ni Holy Spirit. Pag-aari ka na ng Diyos. Ikaw ay sa Kanya na mula ngayong araw na to. May tatak ka na. Ikaw, anong tatak mo? Buhin to eh. Tatak buhin. Thank you guys. Salamat Simon, lahi ka nandiyan. Okay. So tayo po ay may selyo. Tayo po ay nakasil
At si Holy Spirit po yung nag-seal noon. Na pinatutunayan ng Banal na Espiritu at ng ating Espiritu na tayo po yung mga anak ng Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Lagi mo yung sabihin sa kaaway, ako ay anak ng Diyos, hindi pwedeng ginaganyan mo ako. Lagot ka sa tatay ko. Diba? Isusumbong kita sa tatay ko, sabi ni Judy Ann sa tatay niyang si FPJ. So tayo po, ang gusto ng kaaway, yung value mo, o yung pagiging anak mo, ay mawala, masira, mawala ng saysay. Anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ano bang benefit ng isang anak? Sa mga parent po rito, ano bang benepisyo ng inyong mga anak? Si Gavin, wala pa naman niya pinapatunayan sa buhay ng ang kanyang parent eh. Diba? I want milk. Mommy, it's time for milk. Wala namang ginagawa. Si Chubby, papakita lang ng dimple niya, tapos everybody happy na, di ba? Ang baby ako, nagpapakita ako ng dimple eh. Parang wala naman naging masaya. Hindi, joke lang. Marami naman ako napasaya. Di ba? So, ang kaaway, ang diablo, gusto niyang sirain lahat. Lalo na yung identity mo sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya tayo po, kung wala po tayong katotohanan sa ating isip, sa ating puso, ang laging approach ni Holy Spirit sa iyo, ang lagi mo nararamdaman condemnation. Hindi ganun si Holy Spirit. Kahit kailan nakalagay sa Bible, hindi nang ko-condemn si Holy Spirit. Hindi ka niya i-condemn. Hindi niya ituturo ang daliri mo sa iyo. Ikaw kasi. Walang ganun. Walang ganun si Holy Spirit. Every time na we fall sa sin or something na alam naman natin hindi nakalugod sa Panginoon, si Holy Spirit tatahimik lang yan. Ayan. Magpipray lang yan. Magpipray lang yan. Pero yung nangyayari doon sa prayer niya na yun, yung nararamdaman mong conviction. Parang mali yung ginawa ko. Parang mali yung sinabi ko. Parang mali yung naisip ko. Parang hindi okay yung naging decision ko. Si Holy Spirit nagpipray. Tayo namumuhay doon sa lie, hindi natin alam, tayo palayo na ng palayo sa Holy Spirit. At minsan, mangyayari sa atin, pag talagang durog na durog ka na sa kasinungalingan, napapaluhod ka na lang sa bigat ng sitwasyon. At si Holy Spirit, darating, ko-comfort ka. Hindi ka i-comfort dun sa sin. I-comfort ka para lumakas ka ulit at magkaroon ng panibagong pagkakadapa. Magkaroon ng panibagong kalakasan. Okay? Papanibagong lakas ka. Ikaw na nag-aantay sa Panginoon. So si Holy Spirit, siya po yung nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magkapatid tayo. Okay? Magkapatid tayo. So kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi mo kailangan sumayaw palagi. Okay? Hindi mo kailangan palaging sumayaw sa tugtog ng mundo para maging importante ka. Kapag alam mo kung sino ka sa Diyos, hindi mo kailangan sumayaw sa tugtog ng mundo para malaman mo na importante ka. Kasi sa simula pa lang, importante ka na. Simula't simula, ikaw ay may halaga na. Diba? Huwag mo na kantahin pa ng parokya ni Edgar yung halaga. Walang ganun. Sa Bible ka na oo, dumepende. Umiiyak ka na naman. Okay, tuloy. Okay, tuloy, Simon. So, si Lord mismo ang nagpapatotoo sa atin. Anak ko yan. Ginawa niya yung kay Jesus eh. Pagka-baptize kay Jesus, bumukas ang langit, nakita ang banal na espiritu na parang kalapati at may tinig silang narinig. Anak ko yan, ang aking pinakamamahal.
So tayo, pag si Satan, ang Diablo talagang nangungulit, maririnig na niya si God. Anak ko yan. Huwag mong subukan. Okay. So si God, alam niya na may identity ka. Ang Diablo, pinipilit niyang basagin yun. Wala kang value. Wala kang halaga. Okay. At si Lord, mag-stand yan para sa'yo. Mag-stand yan para sa'yo. Hindi po pwede sa kanya yung mga taktika ng kaaway. Sino po rito nakakita na ng gold? Ang gold po ay dumadaan sa process. Dinadalisay po ito. Pag nakuha yung gold, ito po ay may mga sediments po ito na mga dumi, mga bato, na sa loob ng maraming taon, yun yung naging component niya. Pero ito po ay dadaan sa matinding apoy. Sabi mo nga, apoy. So yung apoy na ito ay doon dadaan yung gold. Hindi kayang linisin ng tubig yung karumihan ng ginto. Kailangan dumaan sa apoy para ma-purify. So yung apoy ay mainit. Masakit. Nakakatakot. So ito yung wilderness natin. Yung apoy natin ay masakit. Okay? Mainit. Nakakatakot. Wala tayong idea. Pero ang agenda ng fire, ano bang other words sa layunin ng apoy ay dalisayin yung ginto. Hindi lang para tunawin, kundi alisin lahat ng dumi. Sunugin lahat ng dumi. Hanggang sa lumabas yung mga gold. Yung purong gold na nagbablock doon sa kagandahan ng ginto. Sabi mo sa katabi mo, dumaan ka doon. So pagkatapos ng process na yon, tsaka pa lang siya nagiging pure gold. Dadaan talaga doon ang bawat gold. Okay? Ang katawan po natin ay may maliit na part na gold. May part po sa ating system na maliit na gold. At tayo po ay dinadalisay ng apoy ng Diyos para yung totoong gold sa atin, sa pamamagitan po ng paglilid ni Holy Spirit sa atin, ay mawala na yung mga karumihan na yon. At yung reflection ni God, nag-manifest through us. At ang sabi ng Bible doon ay, and they will glorify your Father in heaven. Lahat po tayo dumadaan sa wilderness. Sino rito ang hindi pa nakakadaan sa wilderness? Ay, Pastor, kami po hindi pa. Wala pong taong hindi dumaan sa wilderness. Sa panahon ng pagtuyot, sa panahon ng matinding pagsubok, sa panahon ng matinding pagkawala ng mga bagay na inakala mo na ganito, ganyan, wala pang taong hindi dumaan sa ganun. O may mga dumadaan sa atin sa ganun. One time na naginip ako Sabi ko, bakit kayo nandito? Tapos lahat ng gamit natin nandito. Sabi ko, hindi na sa atin to. Alis na tayo rito. Darating na yung may-ari kasi binenta na tong bahay na to. Tapos naglabas yung mga kapitbahay. Pastor, ba't po kayo nandyan? Nabili na po yun, di ba? Panaginip. Sa panaginip. Tapos sa panaginip ko, ang totoo ng lahat Sabi ko, Lord, ano pagkagising ko, sabi ko, Lord, ang bigat ng panaginip na 'yon. Ang bigat nung na 'yon. Hindi maganda sa pakiramdam, sabi ko ganun sa Panginoon. Kahit sa pagtulog natin, tayo dumadaan sa wilderness, gusto ng Lord, madalisay ka pa rin. Sabi ko, Lord, nililet ko na 'yon. Sa heart ko, sa mind ko. Tapos yung panaginip ko naman ng isang gabi, nakita ko yung tao at ang sabi niya sa akin, patawarin mo na ako kasi hirap na ako.
Lumuhod na siya sa harapan ko, patawarin niyo na ako kasi hirap na ako. Sabi ko, pinatawad na po namin kayo. Tsaka yung nangyari po, kalimutan niyo na po, okay na po yun. Hindi, pinapatawad na po namin kayo. Tapos umiyak na siya, tapos ganyan, nagpasalamat na siya, nakalakad na siya. Tapos nagising ako, sabi ko, Lord, parang totoo. So alam mo yan, kahit sa panaginip, dinadalisay ka ng Panginoon para pagising mo, konti na lang aayusin ng Lord. Okay? Every time, babalik ako doon kay na mami, nakikita ko yung dating namin. Sabi ko, Lord, nire-release ko ulit ito ngayong araw na ito. Hindi na ito sa amin. I forgive ulit. So lahat tayo dumadaan sa wilderness, it's up to you kung gusto mo magstay doon o gusto mo mas mapabilis. Kung nandun ka palagi dati ito yung buhay namin eh. Dati ito yung meron kami. Dati ito talaga kami. Kung nabubuhay tayo doon sa dati, ang dahil mo namimiss sa present. That's why it is called a gift. Kasi nga present eh. Sabi ni Master Shifu, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called present. Okay? So everyday yun. Everyday. Huwag kang mag-stay na doon. Pero, meron akong, narinig na kwento, ganito yung buhay nila dati. Tapos narinig ko kung bakit ganon. Yung palang sinasabi na mga katulong sa bahay, mga kamag-anak pala na galing sa probinsya na tumutulong. Pero hindi talaga katulong. So akala ng taong ito ay mga katulong talaga. So nung maintindihan na ito ay mga kamag-anak na galing probinsya, tumutulong lang, hindi pa rin maka-overcome. Dati mayaman kami, may mga katulong kami. Sabi ko, yun pala yun, mga kamag-anak pala yung sinasabing katulong. Diba? So kung tayo andun pa rin palagi sa dati, yung identity mo, nasasayang lang. Sabi mo sa katabi mo, doon ka sa totoo. Doon ka magiging masaya. Okay? Darating ang time, matatapos din ang lahat. Excite mo lang yung sarili mo. Kagabi, bago ako matulog, Lord, na-excite naman ako masyado sa mga mangyayari sa aming buhay. Pansamantala lang po lahat ng ito. One time, sobrang init. Napaka-init talaga. Sabi ko, Lord, ang init. Bigyan mo ako ng wisdom. Sabi ko, bigla ako naisip, kailangan ko ng taker. Sabi ko, Lord, anong ilalagay ko rito? Yung mga lumang tuwalya nyo, ilagay mo. So kaya nanghiram ako ng taker kina Kuya Marlon. Yung kisame doon sa bahay, pinaglalagyan ko ng mga tuwalya na luma. E di lumamig na. Malungkot hindi malungkot. Kasi pansamantala lang naman. So it's up to you paano ka mag-iisip ng mga bagay-bagay. Paano may enjoy yung isang tasa ng pagkain kung palagi mo na lang sinasabi na palagi na lang ganito. Di ba? Learn to be content, pero i-excite mo yung sarili mo sa paparating pa. Kasi pansamantala lang yung meron ako ngayon. Di ba? Pansamantala lang yung kotse. Darating ang time, magdadrive ako ng Ford na mataas. Yung talagang pagsasampa talaga ako eh. Talagang gusto kong gano'n, na-stretch yun. Di ba? Backho pa eh. Di ba? Darating yung time na yun at na-excite ako doon. Hindi ko niloloko yung sarili ko. May promise eh. May pangako eh. Mayroon akong hinahawakan na promises eh. So darating yung time na yun. So ngayon pa lang, na-excite na ako kasi meron akong hinahawakang pangako. Darating yung time na yun. Alam niyo ba, doon sa kotse, madalas ako nauntog dyan. Pagsakay ko, tug. Kasi nga, ang tangkad ng pastor niya, tas pogi pa. Pagsakay ng kotse, tug. Sakit. Talagang, sakit. Sabi ko, sakit naman. Pero darating yung time, talagang hindi na ako gaganon eh. Di ba? Darating yung time na yan. At malapit na yun. Di ba?
Nung anniversary namin, salamat po sa Panginoon, anniversary po kami nung July 8. Kumain kami ni Ate Mean sa malalayong lugar. Nag-almusal kami, tapos iba yung tanghalian, iba yung hapunan, ganyan. At ang saya nung araw na yon, nakatingin ako sa huli namin kinainan, sabi ko, Lord, ito yung pangarap ko na ceiling. Gusto ko kasi mga high ceiling. Matataas talaga yung ceiling. Gusto ko yung ganung bahay. Yung mataas ang kisame. Para hindi mainit. Tapos pangalawa, gusto ko kasi may court sa bahay. Half court. Basta gusto ko mataas yung ceiling. Gusto ko yun. Nangyari noon, mangyayari ulit yun. Diba? Kasi yung pinagawa namin, talagang high ceiling yun. Mangyayari, mas mataas pa doon yung ceiling. Gawin natin kabundok ko na ceiling. Diba? Ewan ko na lang kung ilang kawayan yung ismo lang yung alikabok doon. Diba? Darating yun. So mayroon kang identity, inaangkor yan ni Holy Spirit sa promises at gusto ng Lord sa buhay mo para marating mo yung destiny mo, stay. Stay sa leading ni Holy Spirit para everybody happy. Okay. Darating yung time na yan. Si Ate Wena magkakaroon ng sarili niyang pamilya, si Ate Sara magkakaroon ng sarili niyang pamilya, di ba? Darating yun. Si Kuya LG, darating yung time magkakaroon ng sarili pamilya. Darating yun. Di ba? Darating yun. Si Ate Gwen magkakaroon ng sarili pamilya. O yung muna isama si Lorin. Kaaral pa yan. Darating yun. Di ba? Darating yun. Naramdaman ko si Kuya Simon. Bibitaw si Kuya Simon. Darating yun. Pero ngayon, hayaan mo muna si Holy Spirit, i-lead ka doon sa magandang way na walang shortcut papunta sa iyong destiny. Okay? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Saya pong lahat ay tumayo. At saya ni Gabi namin. Okay. So, hawak ang kamay. When the Holy Spirit leads, He empowers us to overcome the flesh. Make sure every day na overcome natin yung flesh natin. Alam mo na yan kung paano yung overcome yan. Kung mayroong mga addiction, mga sobra-sobra kang ginagawa na tingin mo hindi na dapat, better, overcome that flesh. Pangalawa, establishes us in the truth against all lies. So, alam mo na yung mga lies na yan, okay? At yung pangatlo, He anchors our identity to reach our destiny. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito ng aming buhay na kami po ay inyong sinamahan. Lord God, na may mga pagkakataon po na kami po ay nasa wilderness, nasa ilang, na kung saan, Lord God, nandun po yung mga bagay na hindi namin gusto. Hindi komportable, Panginoon. Hindi okay. Hindi masaya. Sobrang bigat. Pero minsan napapatanong kami, bakit kami nandito sa ganitong sitwasyon? Lord, palitan namin ang aming isip. Na kami po ay magpapuno sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, ng saging, Lord God, sa wilderness na ito na nilalakaran namin, na walang kapag-asa. Wala kaming nakikitang liwanag sa dulo ng tunnel, Panginoon. Help us, Lord. Holy Spirit, lead us. Empower us, Panginoon, to overcome the flesh. Empower us, Panginoon, na yung mga lie ay palitan namin ng katotohanan, Panginoon. Lord, empower us, Lord God, na ma-anchor kami sa iyong word para marating namin yung destiny na dinesign nyo na po para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kagaya ni Jesus, Panginoon, the living word. Lord, ganun din po yung salita mo, Panginoon, maging buhay sa aming puso. Hindi lang namin sinasambit, hindi lang namin basta alam, kundi, Lord God, ginagamit namin at sinasabuhay namin, Panginoon, para maranasan namin yung kapangyarihan nito. Dahil, Lord, ang iyong salita ay iyong pong kinasihan ng iyong kapangyarihan at magagamit para mapanuto, maging maayos ang aming mga buhay at pamumuhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami
na huwag kaming madala ng mga kasinungalingan ng mundong ito, lalo na po sa present time na ito. Alam namin, anytime, you will come again, Panginoon. Darating ka muli. Lord, ang prayer namin, Panginoon, madatnan mo kaming nasa tama. Nasa tamang desisyon, nasa tamang pag-iisip, nasa tamang pananampalataya, nasa tamang faith, Panginoon. At hindi, Lord God, sumasabay sa mga bagay sa mundo para maramdaman lang namin importante kami. Lord, sa una pa lang, importante na kami. Kanina pa lang pagising namin kaninang umaga, Lord God, nag-decide kaming matulog, pero yung gising, ikaw po nag-appoint nito eh. Lord, we're so thankful, Lord God, na meron pong ganun. Na meron ka pagtingin sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga mali at mga bagay na ginagawa, Panginoon, Lord God. Still, your grace abounds every day for each one of us, Panginoon, na kami po ay napagpapala. Hindi dahil sa mga gagaling kami, hindi dahil sa mga husay kami, kundi dahil, Panginoon, kami po ay anak. Kami po ay iyong anak, Panginoon. At kami po ay tinitingnan mo na kaisa ng isang pamilya. At gusto niyo po, Lord God, na mabuhos sa amin ang mga bagay na ito. Lord, sabi mo sa iyong salita, hingin namin ang aming maibigan at ipagkakaloob mo ito sa amin. Lord, sinasabi rin po ng iyong salita, kaya hindi kami nakakatanggap kasi hindi kami humihingi. At kung humingi man kami, hindi kami nananatili doon sa kapakumbabaan, sa humility, na kung saan, Lord, habang bumababa kami, doon kami mas makaka-receive ng marami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago ng lumago, lumalim ng lumalim, lumawak ng lumawak, Panginoon. Hindi ang kaalaman, kundi ang unawa, Panginoon, na maintindihan namin, ba't ba kami nag-i-exist sa mundong ito? Nag-i-exist ba kami para magtrabaho lang, para kumain lang? Lord, nag-i-exist kami para i-worship ka. At habang pinupuri ka namin, habang wina-worship ka namin, ang langit palaging bumubukas at nagpapala at nagbubuhos ng siksik-liglig at umaapaw, Lord God, na hindi lang basta material na pagpapala, kundi, Lord God, lahat ng gusto mo sa iyong mga anak ay mabuhos sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, lahat po ng kasinungalingan ng dyablo, na kami po ay winawalang halaga sa pakiramdam, Panginoon. Lord, lahat po ng kasinungalingan ito ay aming sinisira, aming winawasak. Na Lord, sa totoo lang po, ang pagiging isang anak ay wala lang pong ka-effort. Kailangan lamang namin tumingin palagi sa iyo. At magdesisyong maging anak mo araw-araw. Nang sa gayon, Lord God, makita mo yung need namin. Kasi habang ginagawa namin ang lahat ayon sa sarili naming lakas, dumadating kami sa punto ng aming buhay na napapatanong kami, Panginoon, bakit parang wala ka? At the end of the day, Lord, makikita namin, Panginoon, na lahat pala ginagawa ko. Wala nang puwang ang Diyos para sa buhay ko. Lord, karoon kami ng ganong awareness, Lord God, na palagi ka namin bigyan ng space. Lord, yung space, Lord God, na kikilusan mo. Yung space, Panginoon, yung lugar, Panginoon, sa aming buhay, na papayagan ka namin maghari sa amin. At ikaw lamang po ang makakapuno ng lahat ng bagay na iyon, Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, ikaw mag-decide. Ikaw mag-decide. Kung gusto mong manatili dyan sa wilderness na yan, you decide for yourself. Hindi ka hahayaan ng Lord na dyan lang. Pero you decide pa rin on how you will overcome. At meron tayong 3 punto na pinag-usapan. You decide. Hayaan mo yung flesh mo i-overcome ka, hindi matagal ka dyan. Hayaan mo yung lie ay magiging totoo lagi, hindi mas matagal ka pa dyan sa wilderness na yan. Hayaan mo yung identity mo ay sirain lang ng dyablo, hindi mas matagal yung wilderness na yan. You decide. You decide. Ikaw mismo ang magdesisyon. Nasabihin mo sa Lord, Lord, pagod na po ako eh. Tulungan niyo po ako. Lord, nakakapagod na po. Ito yung chance mo, kapatid,
Sabi mo sa Panginoon, Lord, ayoko na po eh. Buhatin niyo na po ako ulit. Magpabuhat ka sa Panginoon. Let the Lord carry you. Para yung weight ay sa Panginoon na lang at sa iyo yung kagaanan. Maging anak kang muli. Huwag mong kayanin lahat dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Ang Diyos ang ating sandigan. Ang Diyos ang source ng lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Pero as long as we do everything and we forget the Lord, ang hirap, ang hirap. Kaya Lord, ipaalala niyo po sa amin ang aming posisyon. Na kami po yung mga anak mo, Panginoon. At ikaw po ang aming Ama. Na Lord, meron kang kingdom na hindi na shake. At yung kingdom na ito ay nasa aming mga kamay. Nakagaya, Lord God, nung eldest doon sa story, Lord God, na kung saan merong bunso at merong eldest, Panginoon. Sa prodigal, Panginoon. Kalimutan niya na siya ay anak. Ang alam niya, servant siya. Pero yung wisdom, Lord God, nandun, anak, hindi ka humingi eh. Kaya kapatid, humingi ka. Kung pagod ka, humingi ka. Lord, gusto ko ng rest. Kung ikaw ay nasa kakapusan ng bagay na hinahangad mo sa buhay, Lord, gusto ko po ng supply. Kung gusto mong maranasan ng Panginoon, maupo ka. Hingin mo sa Lord na maranasan mo siya. Hingin mo sa Panginoon na everyday ng iyong buhay, mapuspos ka ng kanyang banal na Espiritu. Huwag puro ikaw. Huwag puro ikaw. Napakalinaw ng sinasabi ni Jesus, kung yung mga ibon sa parang, yung mga ibon na hindi sila nagtanim, hindi sila naghahasik, pero kumakain sila. Yung mga bulaklak sa parang, wala silang ginawa, hindi sila naghabi, pero nagsusuot sila ng pinakamagagandang hindi na isuot ni Solomon. Tapos ikaw, anak, ganyan, ang pag-iisip, ang plano, ang desisyon sa buhay. Palitan mo. Hayaan mo si Lord. Hayaan mo si God. Kaya kapatid, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nasa puso mo, ano man yung meron sa pamilya mo, nasa Diyos ang solusyon na yan. Kaya one time may lumapit kay Jesus, Lord, if you are willing, gusto ko po makakita. Kaya ang sabi ng Lord, I am willing. So just approach God. Approach the Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Napakaganda ng offer, rest. Kung lalapit ka sa Panginoon, rest ang offer. At habang ikaw ay nagre-rest, ang sabi ng Panginoon, ako ay maamo at mababang loob, mag-aral kayo sa akin. Na habang tayo nakarest, tayo matututo sa harapan ng Panginoon. Pero kung gusto mong pawisan ng pawisan, kailan pa tayo matututo sa panahon na kailangan nating maupo sa harapan ng Panginoon? Lord, I pray. God, I pray. Kung paano binuksan ng banal na Espiritu ang isip ng mga tao sa Biblia, Panginoon, sa Word mo, sa Bible, Panginoon. Lord, ganun din po, buksan niyo po ang aming mga isip. Sabi mo sa isalita ni hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng mga tenga, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Kapatid, napakaganda ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, pero may nakahanda na para sa iyo. Just claim it. Just claim it. Gusto mo ng healing? Nakahanda na yan. Gusto mo ng buhay na kasama ang Panginoon? Nakahanda na yan para sa iyo. Especially. Kaya paghariin natin ang Diyos sa ating buhay. Huwag tayong maging boss ng ating sarili kasi walang ganun eh. Ang gusto ng Lord, siya mismo, ang King. Siya mismo ang tatay. Siya mismo ang kikilos
para sa atin. Pero hindi ito nagtuturo ng katamaran. Nagtuturo ito ng pagpapasako para sa realidad ng buhay na ito. Sa sitwasyon natin, parang hindi totoo yung mga salita ng Panginoon. Pero pag ninamnam mo yan at iningatan mo yan sa iyong puso, sabi ni David, maiging tanglaw at ilaw mo yan sa iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, God. God, I pray, ang mga binhipong nahasik ngayong umaga ay mabuhos sa matatabang lupa, sa matatabang puso, Panginoon, na binungkal mo na kanina pa, Panginoon. And I pray, Lord God, mag-prosper po yung mga seed na ito. Ang darating yung time, at malapit na po iyon, we will taste and see that you are so good sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay. Pagpapala po para sa aking mga kapatid ngayong buong linggong ito, Panginoon. Ingatan niyo po kaming lahat. Paano niyo kami iningatan last week, Lord? More than, Lord God, sa pag-iingat mo, mas higit na doble ngayong week na ito. Pagpapala po ng kalakasan, healing upon healing, restoration upon restoration, presence upon presence, Panginoon, ang maranasan po na aking mga kapatid. Cover us with your blessings, with your word, with your blood, with your Holy Spirit, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And all the glory is yours. Come on, just praise the Lord. Let's praise God. You receive, you know, in your heart, you receive everything na para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po. Baunin po natin ang mga bagay na ito para sa ating buhay.